kumuha tayo ng update sa sitwasyon ngayon ng mga lugar na naapektuhan ng lindol. Makakausap natin si Director Edgar Posadas, spokesperson ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, Director Posadas. Ay, Sir Doms, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyo. Base po doon sa latest monitoring natin sa bilang po ng casualties, ano na po ang huling bilang po ng naitala natin dyan sa Office of Civil Defense? Oo. Sir Doms, yung ating dead ay 8 at yung injuries natin ay 13, no? At meron tayong yung lahat ng power interruptions sa Regions 11 and 12 have been restored. All affected bridges are now passable. And meron pa tayong 12 no, na affected, of which 3 pa ang still not passable, Sir Doms. And yung sa natin, sa mga damaged houses, 54 siya. And sa damaged infrastructure, both private and government, 71. And ito siguro yung isang significant, Sir Doms, no? Yung insofar as the government is concerned. Yung DSWD has provided a total of 5.179 million worth of assistance, consisting of food and non-food items, including financial assistance, for a total of 7,500 families, family food packs in Regions 11 and 12, and 60,000 under the assistance to individuals in crisis situations, or AICS, to 6 beneficiaries in Region 12. And yung ating alert status, Sir Dom, sa Camp Aguinaldo ay blue pa rin, sa Region 12 ay blue, at doon sa Davao Region ay red. Director Posadas, doon po sa informasyon ng mga na-deploy po ninyong personnel ng OCD, kumusta po ba yung assessment doon sa structural integrity noong mga na-damage po ng mga buildings? Natapos na po ba or safe na po ba itong mga gusaling ito, itong mga infrastructure na ito? Hindi pa, Sir Doms, no? Kasi patuloy pa rin yung mga aftershocks na nararamdaman natin. Ngayon, araw, no, as of 3 p.m., 86 yung recorded and may 5 naramdaman tayo. Pero mahihina na lang siya, between 1.4 to 4.3. Well, malakas pa rin yung 4.3. Ano? Pero sa ngayon, Sir Doms, ang inuuna muna natin ay ongoing yung mga assessment pa dyan para ma-declare natin na safe yung mga infrastructure na yon para magamit na uli or makafunction na uli. Pero sa ngayon, wala pa tayong report on assessment, no, of infrastructure. Director Posadas, yung nadagdag po na bilang ng casualty, yung namatay po, saang lugar po ba ito and ano po yung cause of death nitong casualty na ito, Director? Sir Doms, let me just qualify, no, kasi nagkaroon ng confusion dito kahapon, no, kasi siyempre ang sinasabi ko lang din ito ay for validation pa and for confirmation, pero ito ngayon ay ito na yung reported na bilang, but still for validation. No? 8 siya, Sir Dom, no? 8. Bale, may nadagdag na 2. 6 siya kahapon. Kasi nung inassess natin, 6 siya. And then yung 2 missing kahapon na dagdag. Bale, yung isa ay sa Davao Occidental. Yung 3 ay sa dito sa South Cotabato, sa Jensan. At yung 4 ay sa Sarangani. Okay. Director, bukas po ay pasukan ulit. Saang lugar po ba nagdeklara ng suspension dyan sa mga lugar na tinamaan ng lindol, Director? Officially, yung Digos City lang ang nag-suspend, Sir Doms. Pero may mga naririnig tayo. Once na makuha natin yung list, no, ng talagang declaration, iuulat natin yun sa inyo. Pero I think meron pang mga magdedeklara din na walang pasok bukas aside from Digos. Director, huling katanungan na lang po ay naobserbahan po natin sa mga nakapost sa social media, yung mga ipinost po ng netizens, naobserbahan po natin yung behavior ng mga tao po na naapektado po nitong nung tumama po yung lindol. Base po sa assessment po ng Office of Civil Defense, katatapos lang ng nationwide or earthquake drill,
Ano po ba ang suggestion ninyo? Dapat po bang ulitin ulit itong isasagawa nating earthquake drill para talagang mabigyan ng kaalaman itong ating mga kababayan sakaling tumama nga po itong lindol? Oo, Sir Doms, kasi mapapansin nyo, no? Marami yung gumawa ng duck covered hold kahit na sa video. Kasi if this becomes part of our system, then it becomes natural, no? Pag may pagyanig, may paggalaw, yun yung ginagawa natin. And isa pa, Sir Doms, no? Ang plano ni Yusek Nepomuceno, ang ating butihing Civil Defense Administrator, lagyan ng mga parang mga twists yung may mga senaryo pa na lalo natin dapat ilagay, no, para mapaigting natin both yung mga plano natin and yung drill natin para mas maging meaningful. Pero yes, ang sagot doon ay oo, para mas lalo pa nating maipukpok, no? Kasi nakita naman natin ang epekto kung tayo ay when we're confronting a disaster incident na hindi natin nape-predict, unlike sa mga mga bagyo, no? So I think we have to double our efforts in preparedness, no, in terms of something that we cannot prepare for, because this can mean human lives if we don't. Alright, maraming salamat po, Director Edgar Posada, spokesperson ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po. Magandang gabi, Tom.